Welcome to K-Catalog. 읽기 part na po tayo. Reading. Number 1. 다음 모집 공고는 어떤 직종과 관련이 있는 것 같습니까? So sabi na, what job do you think the following job posting is related to? Okay, 관련이 있는 것 같습니까? So ano sa tingin mo ang klase ng trabaho, kind of job, ang related sa mga job post na nandito, no? So, sabi dito sa title nung nasa corkboard, 우리 회사 최고의 주인공을 찾습니다. So, we are looking for the best person, kumbaga, no, para sa aming company. So, dito, ito yung job post, tatlo siya, 상반기. So, 상반기, it means first half. Yan. It's like first half of, let's say, 2025. Okay, first half of 2025, tapos ito pangalan ng company. Tapos Jonja, anong klaseng company siya? Jonja Electronics. And then 모집 공고, so ibig sabihin yan is job post or job notice. Tapos again, pangalan ng company yung mga naka-circle. And then 자동차, ito naman automobile naman siya, no? And then 상사 is for executive or managerial naman to. Yan. So, tatlo yung company na naghahanap dito. Mojib Bunya. Pag sabing Bunya, anong field or anong part ng company? Okay, so again, recruitment field. So, lagay ko dito, no? So, Mojib Inwon. Pag sinabing Inwon, yung dami ng tao. Okay, so, ilang tao ang inire-recruit nila. Tapos dito yan, no? So, kung 5 yung hinahanap nila, so, 5 person, o kaya naman dito 12. Okay, so yan yung mga naka-circle, no? Yung nasa taas, pangalan ng company, tas yung nasa baba naman yung in-one. So kung ilang katao. Okay, so dito tayo kay electronic muna. So dito, 사무직. Pag sabing 사무직, part siya ng office staff, okay, or office. So 사무 yung office, opisina, office worker or office staff. Okay, so yung jik, no, from the word jikwon. Employee or staff. Next, dito naman, 생산직. So, anong field naman yung hinahanapan nila dito? Production. So, pag sabing 생산, production. Production or manufacturing. Tapos dito, 영업직, business. Okay, so business. That's why ang hinahanap nila is executive position or managerial, no? So, B2B. Business to business yung ganap dyan. And then, dito, 직종 and 급표. So, 직종 muna. So, it's like saying anong kind ng trabaho or occupation. Okay, so yung jik, again, from the word trabaho yan, no? So, jigop, tapos yung jong new kind or klase. So, what type? Dito ko na lang isulat, no? What type or kind ng occupation or job. And then, 급여, ito naman is salary. So, iba-iba yung klase ng pasahod. So, dito, unahin natin si salary. 연봉. 연봉 is yung annual. Okay, annual or yearly. And then, 월급, monthly. And then, 주급, weekly. 일당, daily. And then, 시급, hourly. Okay, so ito yung dyan, no? Clue natin. Yon, yan means year, taon. Wol, month. Ju, week. Il, day. And then shi, hour, no? Or oras. And then sudang or bonus, ayan, no? Sabi, no? Bonus, pasok din dyan yung allowance or incentives. Using ko. Incentives. Okay? So, ayan. Next, dito tayo kay 직종, yung anong klase ng trabaho or dito papasok yung anong field meron sa isang company, no? So, unahin natin si 사무직. So, again, 사무직, it means office job. Okay, so office job or office staff, office worker. Then, 생산직,
Ito naman is yung ating production or manufacturing. Pwede din, no? And then, 관리적. So, this one is executive or managerial. 영업직, B2B, business to business, or pwede ding, business to business lang muna. Yan. So, business to business, Panmagic, sales. Papasok ko sana yung sales dito kay Yongop, pero dito meron pala tayong Panmagic. So, dito siya, papasok si sales. And then, Ilyongjik, ito naman is yung mga daily worker or daily laborer. Or pwedeng yung mga part-timer, mga alba, yan, no? So, part-time. Okay, so that's mga klase ng words na pwede nating pag-usapan when it comes to paghahanap ng trabaho. Okay, so yan. Dito tayo sa second part. 직장인들은 언제 가장 힘들다고 느낄까요? So, kailan kaya pinaka nahihirapan? Kailan yung pinaka nararamdaman nilang mahirap? Okay? Para sa isang empleyado. So, kailan sila pinaka-stress? When do employees feel the most stressed? Pwedeng ganyan yung question, no, in English. 그리고 힘들 때 어떤 방법으로 스트레스를 해소할까요? So, dito, no, sabi niya, also, kapag nahihirapan daw sila, yung mga employee, 어떤 방법, anong paraan nila ginagawa na ma-relieve yung kanilang stress? Okay, stress를 해소하다, to relieve your stress, no? So, dito, tingnan natin yung question. 가장 버티기 힘들다고 느끼는 부분은? So, may question, no? Anong ibig sabihin niyan? What part do you find most difficult to endure sa iyong trabaho? Okay, 버티기. Ibig sabihin, to endure. 힘들다고. So, 힘들다, from the word 힘들다, no? Difficult. Okay, or hard. Ayan. Tapos, 느끼는 부분. So, anong part yung nahihirapan ka the most to endure? So, ito, meron tayong first, yung pinaka unang-una daw, no? Anong klase ng situation sa trabaho, pinaka mahirap i-endure. 대인 관계에서 스트레스를 받는 것. So, ibig sabihin, 대인 관계, yung ating interpersonal relationship, no? Pakikipagkapwa sa mga katrabaho mo. Okay? So, stress를 받는 것. Because of your coworkers, yan, nakaka-receive ka ng stress. Yan yung pinaka nangunguna sa listahan. Top 1. Sumunod, 야근을 하거나 주말에 출근하는 것. So, kapag nag-overtime, no? Or, nagtatrabaho during weekends. Third, sa list natin, 일에서 좋은 성과를 얻어야 하는 것. So, yung pag-achieve or pagkakaroon daw ng magandang result sa trabaho. And then, number 4, piroga 쌓이는 것. Kapag nagpapatong-patong na ang fatigue, pagod. And then, yung nasa pinakadulo natin is 월급과 연봉이 오르지 않은 것. So, walang increase, no? Hindi nag-increase ang sahod. Okay, either monthly man yan or annual. So, again, yung pinakaunang nahihirapan sila na ma-endure is yung pakikipagkapwa, no, sa mga katrabaho. So, para siyang survey, no? Ito yung question, tapos yung sagot, inipon nila, ano yung nangunguna sa survey, ayan. Another question, 직장 생활 지치지 않기 위한 나만의 know-how. So, know-how, ito po ay know-how. Ayan. Okay, so anong sabi kasi sa question natin? Ano yung know-how mo to avoid getting tired at work? Okay, so naman, ako lang yung nakakaalam, no? So, 직장 생활 지치지 않게. Yan, so para hindi ka tawag dito, exhaust. Yan. O kaya para hindi ka ma-burn out sa trabaho. Ano yung mga paraan mo or know-how mo na ikaw yung nakakaalam, yan, na ginagawa mo para nga ma-endure mo, no, yung pagtatrabaho. Okay, so next, yung first natin, 아무것도 하지 않고 집에서 휴식하기. So sabi, yung hindi gumagawa ng kahit ano, walang ginagawa, nagpapahinga lang sa bahay. Okay, so ito yung number 1 na stress reliever. Next, 취미 생활하기.
So, pagkakaroon ng hobby, 취미. So, pagpahinga mo or rest day mo, yan, badminton ka, kaya basketball ka. So, in that way, nare-relieve mo yung stress. Number 3, shopping 하면서 돈 쓰기. Oy, maganda to. Yan, so mag-shopping at maglustay ng pera. Hindi, joke lang. Maggamit ng pera, no? So, kahit pa paano, yung sahod mo, maganda na nakikita mo na nagagamit mo siya, no? So, kahit ano man yan, luxury items ba yan? So, depende sa kung paano mo ginagamit yung pera. Pero totoo naman kasi to, no? Minsan nakakawala ng stress kapag nakakabili ka ng kung ano-ano. Then, pang-apat, 퇴근 시간에 정확하게 퇴근하기. So, sabi, leave work on time. Okay, so kapag uwian na, dapat uwian na. Wala nang overtime, di ba? Or wala nang extend. Next, number 5. 혼밥, 혼술, 혼영 등 자기 시간 갖기. So, dito, lahat sila no, nag-start sa hon. Ano ba kasi yung hon na yan? Honja, alone. Diba? Yung honja din, mag-isa. So, mag-isa na, kumakain, miinom, nanonood ng movie. So, 영화, from the word 영화. So, 자기 시간 갖기, pagkakaroon ng me time. Okay? So, yun yung ibig sabihin nun. Then, number 6, 동호회에서 사람들과 어울리기. So, yung pagkakaroon mo ng club. Okay? So, soccer club, o kaya join ka sa isang group, tapos, ayan, mag-meet kayo, and then socialize kayo with one another. So, yung mga ganon. Okay? So, ito yung mga pamamaraan, no? To relieve your stress. Hindi to stress yourself, to relieve your stress. Okay? So, next, dito tayo kay main passage. So, 다음은 직장 생활에 대한 글입니다. So, yung passage daw natin is about sa work life. 잘 읽고 질문에 답해보세요. So, basahin po natin and sagutin ang question. So, title natin, 샐러리맨, 직장 생활의 어려움 이렇게 이겨낸다. So, yung 샐러리맨 natin dito is yung salaryman. And then, di pala siya magkahiwalay. Tapos, 이겨낸다, to overcome. 이렇게 how or how to, yan, how to overcome yung difficulties sa work life or sa trabaho. First sentence. 잡코리아가 직장인 1,049명을 대상으로 직장에서 가장 힘든 일과 힘든 일을 어떻게 이겨내는지 설문조사를 실시했다. So, ibig sabihin nun, ito ay Job Korea. So, dito usually nagpo-post ng mga if may recruitment, yan, job posting, dito sa homepage na to, pwede kang mag-visit dyan. And then, sabi nga, Job Korea conducted a survey. So, 설문조사 means survey. And then, 실시했다, they did or they conducted. Kanino sila nag-conduct ng survey? Sa mga employees, 직장인, ilang katao? 1,049 katao. Desang means target, no? Yung target ng kanilang 설문조사 or survey is itong ang mga employees. Yan. 대상으로 직장에서 가장 힘든 일과, tapos ito yung tawag dito, theme or topic ng kanilang survey. So, sa trabaho, mahirap na ginagawa or ano yung part na nahirapan sila, and dun sa part na yon paano nila ino-overcome. 첫 번째는 직장 생활을 하면서 언제 힘든지 물어봤다. So first, they asked when they had hard time at work. Okay, so yung unang tinanong daw is, kailan sila nahihirapan sa trabaho? 가장 많은 대답은 직장인들은 대인관계 때문에 스트레스를 받아서 힘들다는 것이었다. Sabi, no, maraming sagot or pwede natin isipin pinaka-common na isinagot daw kung bakit nahihirapan yung mga empleyado. 직장인들은 힘들다는 것이었다. So, bakit sila nahihirapan? Because of the stress that they receive due to
interpersonal relationship. So, dahil dun sa stress na nare-receive nila sa pakikipagkapwa sa kanilang mga katrabaho. Next sentence. 직장에서는 성격이 다양한 사람과 같이 일해야 하고 사장님, 부장님, 차장님, 대리님 등이 상사와의 상하 관계도 어렵다고 한다. Sabi, they said that they had to work with various people with different personalities. That one is yung from 직장에서 hanggang dito kay 같이 일해야 하다 or 일해야 하고. So yung go dito is yung end. So bukod dun sa kasama nila sa trabaho, yung iba't ibang klase ng tao na may iba't ibang klase ng personality, ito pa yung isa, 사장님, 부장님, 차장님, 대리님. So yung mga position sa trabaho to, no? 상사와의, so 상사, mga boss. Yan, 상하 관계. 상하 naman is yung mas mababa sa'yo. So, 상사, yung mas mataas sa'yo na posisyon. 상하, yung mas mababa sa'yo na posisyon. So, yung relationship din daw doon sa mga taong yon ay mahirap. 어렵다고 한다. Dito tayo sa next one. 다음으로 야근을 하거나 주말에 출근을 해야 할 때 힘들다고 한다. So, yung kasunod, so parang ito, no, dito siya pumapasok. Yung nakalagay dito sa passage natin, ito yan. Okay, so yung una, Dain Guangge, yung kaka-explain ko lang, tapos yung kakabasa ko lang ngayon, Yaganal Hagona, yan. So, ito na siya, no. Yung second is, yan, Daumuro. Next, yan, yung pagkakaroon nga daw ng overtime or pagtatrabaho kahit na weekends. Chumal, chulgun. So, pagpasok sa trabaho ng weekend. So, dapat nagpapahinga ka na nun, nagtatrabaho ka pa, no? Next one, 야근이나 주말 근무를 하면 소당을 받기는 하지만 쉬지 못해 피로가 쌓이기 때문에 힘들다고 한다. So, dito, medyo in-elaborate yung pagtatrabaho during weekend. So, sabi niya, no, overtime or working on weekends, ayan, 소당을 받기는 하지만, so, nakaka-receive naman sila ng bayad, pero, 쉬지 못해, hindi sila nakakapagpahinga. So, nagpapatong-patong ang fatigue. So, napapagod lalo. And, isa yon sa mga reason kung bakit sinabi nila na part siya nung nahihirapan sila sa trabaho. Sa English ang sabi dito, 소당은 받기는 하지만, they receive compensation for working overtime and working on weekends, but they cannot rest, so they are tired. And because of that, they are having hard time. Next, 그리고 자기가 하는 일에서 좋은 성과를 얻어야 하는 부담감도 직장인들을 힘들게 하는 이유 중의 하나라고 한다. So, ito munang 하나라고 한다. So, 하나, one. Okay, isa sa mga, 중의. So, one of those reasons, EU reasons. So, again, itong part na to, EU 중의 하나라고 한다, one of the reasons kung bakit sila nahihirapan, yung mga employee. Bakit? Kasi nga, sa trabaho, 자기가 하는 일에서, so, sa ginagawa nilang trabaho, they need to achieve a good result. Okay? Or they need to produce good result. And because of that, nababurden sila, 부담감. So, there's the burden, no? So, that's for the first paragraph. Next. 다음으로 직장 생활을 하면서 어려움을 극복해 가기 위해 무엇을 하는지 물어봤다. Next, we asked them what they do to overcome difficulties in their work life. So, doon, no? Sunod daw na itinanong is, ano yung mga ginagawa nila? 무엇을 하는지. Para ma-overcome yung kanilang difficulties sa buhay, trabaho. So, ang sagot, 많은 사람들이 시간이 있으면 아무것도 하지 않고 휴식을 하면서 스트레스를 푸는 것이 최고의 방법이라고 했다. So, ito naman yung data na nandito, no? Yung mga paraan para ma-overcome yung kanilang exhaustion or pagka-burnout sa trabaho. So, yung nasa natin, first natin on the list, yan yung unang-una nga is yung 아무것도 하지 않고, hindi gumagawa ng kahit ano, talagang pahinga lang. Okay, so sabi dito, 시간이 있으면, kung may time,
Ayan, 아무것도 하지 않고, hindi gumagawa ng kahit ano at nagpapahinga lang. So, yun yung pag-ano nila, no? Overcome ng stress nila. 최고의 방법. So, pinaka-best way daw na sagot ng mga na-interview. Next. 그리고 자신이 좋아하는 일을 하거나 취미 생활을 하면서 재충전을 한다고 했다. So, ito mo ng 재충전. So, ibig sabihin is parang nare-recharge. Okay? So, nare-recharge daw kapag ginagawa yung gusto nila or yung hobby. Yan. So, next. 또한 힘들게 일을 해서 번 돈으로 자신의 좋아하는 것을 사는 것도 기분이 좋아지는 일이라고 했다. So, ito naman yung part nung paggamit ng pera, no? Yung paglusta. Hindi, joke lang yung pagkakaroon mo ng tawag dito, yung reward myself. Ayan. So, sabi, 또한 also, yeah, 힘들게 일을 해서. So, since nahirapan ka nga sa pagtatrabaho, it's time to have some reward naman, no, para sa sarili mo. So, 번 돈으로, yung na-earn mo na money, yan. So, ibibili mo ng bagay na gusto mo. So, by that, so, syempre, nakakawala ng stress or nakakagaan sa loob pag nakita mo na, ay, ang hirap magtrabaho, pero pag nakita mo yung binili mo na bag or shoes man yan, syempre, di ba, parang gumagaan yung kapakiramdam kahit papano. Yan. So, irirago 했다. So, yan yung ating passage. So, now, let's answer yung question. 이 설문조사의 질문으로 맞는 것은 무엇입니까? Which of the following is the correct question for this survey? Or dito sa binanggit nga na survey sa ating passage, ano yung question na naitanong? So, meron dito 1 to 4, puro question siya, no? I-check natin kung tinanong ba to dun sa mga binanggit sa passage. So, yung number 1, 직장 생활 중에 언제 피로가 쌓입니까? So, tinanong ba tong question na to na kailan nagkakaroon ng fatigue or na-over fatigue sa trabaho? So, this one, hindi siya naitanong, no? Isa siya sa mga sagot, no? Kung bakit na-stress ka or nahihirapan sa trabaho. Kasi na-over fatigue or nagpapatong-patong yung pagod. Pero, hindi siya yung naitanong. So, number 2, 직장 생활이 힘들 때 이직을 생각한 적이 있습니까? So, tinanong din ba to? So, kapag nahirapan sa trabaho, ijik. So, ano ibig sabihin ng ijik? Ibig sabihin nun is yung magpalit ng trabaho. Okay? So, to change job. So, look for another job. Naiisip daw ba yon? Yan. Or dumating ba sa part na naisip na maghanap or lumipat ng trabaho kapag nahihirapan na? So, hindi rin natanong to, no? Hindi siya nabanggit sa passage. Next. 직장 생활이 힘들 때 이겨내기 위해 무엇을 합니까? Sabi, kapag nahihirapan daw sa trabaho, ano yung ginagawa para ma-overcome yon? So, this one is correct na tanong siya. So, number 3 na yung sagot natin. Number 4, 직장 생활이 힘들 때 가장 힘이 되는 사람은 누구입니까? So, kapag nahihirapan daw sa trabaho, no? Yan. So, sino daw yung parang pinaka sinasandalan? Or sino yung tao na nagiging parang inspiration or parang sino yung nagiging nandyan for you kapag ikaw ay sobrang nahihirapan na sa trabaho. Hindi rin to naitanong. Okay? Sagot natin, no, number 3. So, hanapin lang natin yung part na to very quick dito sa passage. So, yung 힘들 때 이겨내기 위해서 무엇을 합니까? So, ito yan, no? 어려움을 극복해 가기 위해 무엇을 하는지 물어봤다. So, tinanong. Okay, ano yung ginagawa para ma-overcome yung mga difficulties na yan sa trabaho? 직장 생활을 하면서. So, that's for number 1. Then, punta tayo sa number 2. Itong questions number 2 and 3 natin, no, medyo na-stretch yung ating mga letters. So, medyo mahirap siyang or medyo malabo siya. Anyway, number 2, 직장인들이 직장 생활에서 가장 힘든 것을 무엇입니까? So, yung mga employee, yung pinaka nahihirapan sila sa trabaho. So, ano yung number 1 sa list natin? So, we can also check here, no, yung 대인 관계에서 스트레스를 받는 것.
So, isang part yan dito sa passage. So, itong part na to, 가장 많은 대답은, tapos ito na, no? 직장인들은 대인관계 때문에 스트레스를 받아서 힘들다는 것이었다. So, itong part na to ang sagot natin for number 2. So, again, because of the interpersonal relationship. So, 대인관계. Dito sa number 2, pwede nating start with this, no? 직장인들이 직장 생활에서 가장 힘든 것은, tapos dugtong natin yung 대인관계 때문에 스트레스를 받는 것. So, 받는, and then yung got natin, dagdagan lang natin ng 입니다. Okay, so again, 직장 생활에서 대인관계 때문에 스트레스를 받는 것입니다. Number 3, true or false, yung first question natin or first sentence, 직장인들은 대인관계보다 업무 성과 때문에 더 힘들어한다. Sabi yung mga workers daw, compared sa interpersonal relationship, yung pakikitungo sa mga katrabaho, mas nahihirapan daw sila because of the work performance. So, yung 업무성, ibig sabihin nun is performance. 업무성과 때문에 더 힘들어한다. So, this one is wrong. Kasi ang sabi, first, or yung top 1 nila na reason nga is yung interpersonal relationship. Pakikitungo or pakikipagkapwa sa kanilang mga katrabaho. And then, number 2. Tingnan muna natin yung part na yan. Nasaan yan? So, same, no? Ito, yung 가장 많은 대답은, ayan, 대인관계. And, based nga dito sa chart natin, ayan, no? First siya, no? Unang-una sa listahan. Okay, so yung pagkakaroon ng, good performance is, ito siya, sa pangatlo. Okay? So, next, dito tayo sa second. 돈을 받지 못하기 때문에 야근을 하는 것이 힘들다고 한다. So, nahihirapan daw sila na mag-overtime sa trabaho kasi hindi sila nakaka-receive ng payment, no, for overtime. So, this one is wrong ulit. Okay, so sabi, nakaka-receive sila ng payment. So, itong part na to, no. 야근이나 주말 근무를 하면, hindi pala yan, ito. ito. 야근을 하거나 주말에 출근을 해야 할 때 힘들다고 한다. Tapos, yan, 수당을 받기는 하지만. So, start with this one. Tapos, ito na yung pinaka-proof, no, na nababayaran naman sila. Kaya lang nga, ang reason kung ba't sila nahihirapan is nagpapatong-patong na yung pagod. Okay? Not because of hindi sila binabayaran, but because hindi sila nakakapagpahinga. So, wrong yung number 2. Number 3. 취미 생활을 하면서 직장에서 받은 스트레스를 푸는 사람도 있다. So, sabi, sa work daw, no, yan, may mga tao na ang ginagawa nilang overcome sa stress nila is yung pagkakaroon ng hobby, which is correct na banggit. Okay, so ibahin natin yung kulay. So, itong part na to. 그리고 자신의 좋아하는 일을 하거나 취미 생활을 하면서 yan, 재충전을 한다고 했다. So, this one is for the number 3 ng true or false. So, dito tayo kay 단어장. 이겨내다, again, it means to overcome. 상사, yung mga boss mo sa trabaho. And then, 상하관계, so ito yung hierarchical relationship sa trabaho, no? We can also say superior and subordinate. So, yung superior, yung mas mataas sa'yo, and then subordinate, yung mas mababa naman ng position sa'yo. Or superior-subordinate relationship. And then, yung 재충전하다, ibig sabihin to recharge. Okay? So, this is Level 3, Unit 13, reading part. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button.
So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.